Well, sir, we were talking kanina a while ago, we were talking a while ago about our interview yesterday with Boying Remulla, yung bagong ombudsman. And among other things, sabi nga niya, yung paghahabol kay Zaldico, yung paghahabol sa mga Diskaya, ang daming elements involved, ang daming variables Let's start off with siguro Zaldico. We were pressing him on how soon we can have cases filed against Zaldico para mapabalik na. Kasi until a case is filed and warrants are issued, there's no way you can bring him back or force him back. Kayo po, what do you think? Are we taking our time too much in moving cases forward, or is this just being prudent? You know, a lot depends, Ed, on what testimonies were elicited by the independent commission. At yung ng isang problema, hindi natin alam kung ano yung mga sinabi ng mga testigo. Dahil siyempre, yung bigat ng isang kaso ay depende kung ano yung ebidensya na hawak ng pamahalaan. I don't really know what evidence is in the possession of the ombudsman and what cases they are planning to file. Maganda kung maitanong natin sa kanya at sa ICI kung anong hawak nila. Kasi we're being left in the dark dahil hindi nga natin alam yung mga nangyayari sa loob ng ICI. But sir, from what you've heard so far, I mean, all the testimonies made in Congress, in the Senate, at least doon pa lang and those are all under oath anyway, would there already be enough to force his return to the Philippines through a criminal case? But there's enough to dig deeper into his involvement into what happened in 2025. There's a lot of what we would call circumstantial evidence. But of course, that would be up to the assessment of the prosecutors involved kung sa tingin nila ay sapat na. In terms of filing cases in this kind of situation, of course, the best evidence that we could come up with are whistleblowers, some people from within their circles who can say with personal knowledge. Kasi yung ibang narinig ko sa Senado at sa House, may nababanggit silang mga pangalan, pero pag tinanong pa natin paano nyo alam, ang sinasabi nila, kasi kinwento sa akin o kasi may nagsabi sa akin. Now, although malaking bagay sa atin yun, in terms of court proceedings, ay hearsay yun at hindi magiging sapat na ebidensya yun. And the issue, Congressman, that's been brought up about this investigation is most likely there's not going to be a smoking gun, as in physical evidence of corruption, right? Nobody would have signed their name saying, yes, I received 300 million for this project. Walang resibo. Right, walang resibo. So in a case where we're relying only on testimonies, sapat na ba yung one whistleblower testimony? What's the standard here? Pwede naman kahit iisa lang, pero ang magiging question dyan, meron ba siyang mako-corroborate ba yung kanyang sinasabi through other evidence? And you know, nowadays, we have technology that can support the statements of whistleblowers. For example, sabihin ng whistleblower, nandito ako nung araw na ito, nakita ko si Congressman ganyan, mismo, binigay namin yung pera sa kanya. We have, through technology, we can be able to locate the persons involved through their cell phones and even determine, for example, if two people were at the same place at the same time. There are also CCTV cameras in so many different parts of our city, of Metro Manila, na maaari din gamitin yon. Meron na rin, di ba, lumabas noon na mga ilang CCTV footage in connection with the flood control issue na ano yon, that's admissible evidence in court if it reaches that stage. But going back, to me, like you, Ed, and everyone who's listening, it's so important na maging mabilis ang proseso, unang-una sa pagsasampa ng kaso, not just against those involved in the BICAM insertions, but everybody who is involved here, the higher the more responsibility, the more they should be included. And second, na dapat gawing prioridad ng ating
hudikatura ng courts natin na i-prioritize itong mga corruption case na to. Kasi sa nakikita ko, there are corruption cases and ill-gotten wealth cases that have been pending, can you imagine, since 1987. Hindi katanggap-tanggap yun. Kailangan unahin ng ating husgado ang corruption cases dahil pera ng buong sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan. At dapat una talagang matapos ang paglilitis at pag-appeal niyan. Along that line, Congressman, you think pwedeng magtayo ng special court para yung continuous trial? Pwede naman yan, di ba? Nagawa na natin yun noon. Yes, pwede naman. And yung continuous trial, actually, nandyan na yan, umiiral na yan. It's an order to all. Ang nagiging problema ay may structural defects o pagkukulang ang ating justice system. At pangalawa, never na nag-impose ang courts ng strict time limits on corruption cases. Para sa akin, hindi dapat lalampas sa 3 taon ang paglitis ng isang corruption case at hindi dapat lalampas ng 2 taon yung appeal. Kung magbaba ang Supreme Court ng ganyang klaseng utos na pati sila ay matatali dyan, then we can know. Pag lumampas sa ganyan, ibig sabihin may nangyayari na hindi dapat mangyari sa court systems natin. Yung isa rin na problema natin, but to me, this does not really apply strictly speaking to corruption courts, but to all our courts. Talaga naman may problema pa rin tayo sa vacancies. Medyo nakakahabol na ngayon ang judiciary, pero kulang pa rin tayo ng mga judge, kulang pa rin tayo ng prosecutor. But again, that should not stop our judicial system from prioritizing corruption cases and making sure that none of these cases ever go beyond 5 years. Pero dito sa flood control, pwede kayang special court? Dito sa infrastructure scandal lang pa, kasi yun ang minamadali ng mga tao ngayon. You think it would be a good idea na mag-special court? Yes, at nasa loob naman ng kapangyarihan ng court yan, ng Supreme Court yan, na mag-appoint or either create a special court or even assign these cases to a judge or panel of judges na ito talaga yung tututukan. Ibilisan. Oo. Tapos, yung kasi binabanggit ng marami ng mga abogado nagsabi medyo mahirap daw patunayan yung plunder. Kasi wala nga nagpipirma, walang Mas madali daw kung conflict of interest. Saka, halimbawa, in the case of Saldico, parang mas madali daw patunayan yung conflict of interest, which is against our anti-graft laws, saka yung mga malversation. You think that's more feasible? Kasi pwede namang kung sakasakali ihabol pa yung plunder, ganun ba yun? Tama yun. At maraming pwedeng sampahan na kasong iba't ibang klase sa mga involved. We have Republic Act 6713, nandyan yung issues of conflict of interest. You have the Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Meron din mga pwedeng i-file na under that law. Yung problema lang kasi natin, medyo mababa ang mga penalties ng 6713 at ng Anti-Graft Law. Pero ito ang hindi masyadong nagagamit na sa tingin ko, ito na ang panahon na dapat gamitin ay yung forfeiture, yung Republic Act 1979, na ito ay isang civil proceeding pero ang mangyayari dyan, mababawi natin yung ill-gotten wealth. At madali lang patunayan yan kasi ang titingnan lang natin ang titingnan ng korte, number one, magkano ba ang legal na kanyang ari-arian at kinikita. Tapos, compare natin sa kanyang actual wealth at kung sobra yon, ibig sabihin, ill-gotten na yan, may presumption na yan. Although, sir, the same law was also used to recover the Swiss bank accounts of the Marcoses. Pero it took how many years? From 1987 hanggang 2003. Humaba. That's the problem. Yes, that's the problem, Ed, kasi walang time limit At yun yung sa akin, hindi lang nakakalungkot at nakakabahala, nakakagalit na pinabayaan natin na umabot sa ganyang katagal ang mga kaso na panahon pa ng martial law. That is, hindi katanggap-tanggap yun. That should never happen. In a justice system that claims to render justice, they cannot allow this to happen, that cases will take forever.
Okay. Pero hindi Sige. ba may rule na ang Supreme Court na may limit na 2 years under the speedy trial rule? Parang mga 2 or 3 years ago, inumpisahan na yun. Hindi nga lang na-i-invoke masyado. Oo yun. Maraming limits actually. Speedy trial law, nandyan yung continuous trial. Mismo sa Constitution natin, meron time limit yan. Pero ang nangyayari, it's in practice, it's hardly ever, if ever, followed. At para sa akin, masama na nga yan sa karaniwang kaso, mas grabe pa yan pagdating sa corruption cases. At dapat kabaliktaran yon, dapat maunang malitis at ma-resolve ang lahat ng corruption cases natin. Talking Wala about... bang penalty yun kapag hindi nasunod yung continuous trial, speedy trial? Kasi naririnig ko lagi yan Bakit gano'n ang bagal-bagal pa rin? Meron, supposed to be administrative. But ultimately, of course, that's decided by the court system through the Supreme Court. Which also sometimes takes Wala its time. Walang naparusahan pa ba Siya nagsabi na. Supreme Court? ang natatandaan ko nag-invoke niyang speedy trial na yun is Boying Remulla in the case of his son. Remember from that was the unusually start of the fast. prosecution, yung start ng filing ng case until the dismissal of the case 3 months lang That shows, In-invoke nila yes, yung speedy trial. that shows that it's possible. It's a good example for all courts handling anti-graft cases. Yun na yung isang bagay kasi na hindi masyadong nabibigyan ng sapat na atensyon ng courts natin, yung pre-trial natin, na dapat pag pre-trial pa lang ay ilalatag na lahat ng, kumbaga yung baraha, lahat ng ebidensya, walang taguan. And that has been a rule that's been around for a long time. But again, it's not a rule that is strictly followed, which should it be the case for, at least for corruption cases. Yun ang Where ginagawa sa there's- ibang bansa, di ba? Everything pre-trial muna para mabilis. Para hindi nagugulo yung korte. Kaya mabilis ang pag natatapos ang kaso sa ibang bansa dahil dyan. Where there's a will talaga, no? But coming back to the point about proving ill-gotten wealth. So, SALENS, we took a step forward, at least with Ombudsman Remulla. How do I Nagulang yung describe it? usapan kahapon. But Huh? anyway. We had a bit of a debate with him yesterday kasi they put a number of restrictions on Affected media. yung media. Parang we're never happy daw. Oo. Affected We have yung to, media. in short, we have to justify the use of our request for the SALENS. That there's one, and then the other issue is hindi lahat ng SALENS ang marirelease. Of course, he can only make public the ones under his jurisdiction, which is OP, Office of the Vice Presidents, Executive. and the executive branch. Hindi ko alam if it will ever happen in Congress. I mean, you guys, I know the Akbayan Bloc has made public your SALENS. Pero what did you make of the memo by Ombudsman Remulla, Congressman? Well, there are certain issues I think that I'm happy you brought up yesterday in your conversation with him. Number one, para sa akin, it's no longer a legal, it's not just anymore a legal obligation on the part of every government official. I think it's an ethical obligation to publicly release their SALN. Wag nang intayin na may mag-request. Dapat available na online para sa lahat ng mamamayan ang SALN ng lahat ng opisyal. Only with one condition, na yung mga private, sensitive personal information, saan yung address ng bahay nila, yung mga pangalan ng mga anak nila, I have no problem redacting that. Kasi we all know that maaaring magamit yan for bad reasons. Pero pagdating sa kung disclosure ng kanilang business interest, disclosure ng kanilang assets, liabilities and net worth, kailangan bukas na bukas yun. In fact, I was curious, minsan now, several years ago, sabi ko, ma-access ko kaya online ang
ang corresponding salin sa US ng Chief Justice ng United States Supreme Court. Napakabigat na pwesto yun. You can get it online. You don't have to request. Yes. So kung ang pinakamataas na member ng judiciary sa isa sa pinakamalaking at pinakamalakas na bansa sa mundo ay sabi nila ay madali lang ma-access ang kanyang salin, although ibang ang tawag nila sa salin nila, why can't we do it here? Dati, ang reason na binibigay ng ibang members ng judiciary kasi daw baka makidnap sila. Pero ako, para sa akin, mababaw na dahilan yun. Kung kidnap lang ang problema, de alisin natin yung mga sensitive personal information, which I'm in favor of. Pero dapat alam ng publiko yung assets, liabilities, and net worth, and business interests ng bawat opisyal. Pero sir, one of the biggest violators of that rule is the institution you now belong to. I know you were Yes. newly elected, but Congress and the Supreme Court, they both have a long history of refusing to divulge the salins of their members as an institution. Kasi pero individually naman pwedeng mong hingin kung ibibigay sa'yo. Pero as an institution with the power to act as custodian of the salins of the institution, they have consistently refused to release salins. I don't even remember when was the last time that they did at the very most that they did several years ago, naglalabas lang sila ng summary. 10 richest congressmen, 10 poorest congressmen, parang trivia lang. But how do you address that? Kaya kami nauna at kaya namin inilabas ang aming salin. Para bilang ehemplo sa lahat, kaya naman namin gawin At kung kaya namin gawin, dapat kayang gawin ng lahat. And you know, isa yan sa dahilan kung bakit tayo umabot sa puntong ito na ang perception ng napakaraming Pilipino sobra ng laganap ang korupsyon sa buong pamahalaan. It's because nakatago lahat Hindi mo man lang malaman kung ano yung assets and net worth ng isang opisyal. O di mas madaling magnakaw kung ganon. Ang isang dapat ma-realize ng ating pamahalaan, ang sama-sama ng perception ng taong bayan sa all government machinery at kulang na tayo sa kumpiyansa. There must be concrete, clear measures taken by government to bring that confidence back. And one of them is going beyond the law and publishing, making your salins accessible to everyone. In fact, Congressman, bumagsak nga daw yung rating ngayon, plummeted. Yung ratings ng House and Senate, Pero meron bang mga ongoing moves ngayon sa House of Representatives na gawing rule yung paglalabas ng salin? Kahit yung limited lang, yung ginawa ng ombudsman, kahit hindi muna yung online. Meron ba? Meron na kami panawagan that actually, you don't need a law kasi Isa ko pang tatanong yun, kailangan ba ng Hindi ba kailangan na government-wide yun? Hindi ba under our law, under our constitution, kailangan talaga lahat ng government offices maglalabas? Kailangan pa bang may agreement within the institution? Ay, wala na. Within the House? 6713, very clear Malinaw ang Republic Act 6713. Yes. Kahit sinong mamamayan, kahit wala kang dahilan, basta magbayad ka ng minimal fee, entitled ka, karapatan mo na makakuha ng salin ng sino mang opisyal. Reasonable fees within reasonable time. Yun yung sabi ng 6713. You can access dapat basta reasonable yung time and you can Xerox, photocopy. Photocopy. Basta may kasi reasonable 1986 pa yung hindi 1986. Kundi. Wala pang online noon nung lumabas siya. Xerox. But yun nga yung phrase that Congressman Jokno you just said, even without a reason, yun nga yung what we were debating with Ombudsman Remulla about, because he was coming from a place where he assumed the media has to have a good reason in order to ask for the salins. Parang, state the reason, it almost felt like we were the enemy. Like you have to justify. Kasi otherwise daw, baka parang, what are you going to use it for? Titirahin mo yung government, ganon. Yun yung... It's time for you to trust government. Parang ganun sa sabi niya. It's time for you to trust the government. Kasi ganun actually yung practice noon, bago tinigil ni Samuel Martires, di ba? We request
Yun ang binalik niya. Pero, Ngayon, ako- we want greater transparency. At ako, hindi ako sang-ayon sa opinion niya. Para sa akin, malinaw ang 6713. Whether media ka or ordinary citizen ka, basta you pay the fee, you apply for it within the regular hours, and it's timely, then there's no other reason you have to give. Siguro dapat i-adjust siyang i-amenda yung batas kasi meron ng online ngayon Pwedeng baguhin yan na basta i-ano nyo na lang, i-post nyo na lang yan online for everyone to see with portions redacted to protect privacy, within privacy laws and the minors yun. Yeah. Kasi yung ano yun may paper paper release yun Yeah. And Ngayon ang iniisip natin, i-ano nyo na lang sa online yan. Maganda yan, Amy. Magandang amendment yan. Amendment lang na just to keep up with the technology. Yes. Yung isa pang bagay ay yung IRR. Kasi there are some provisions ng IRR that, in my opinion, aren't really, hindi siya consistent gaano sa mismong nasa law. Kaya dapat malinis. Kung i-amenda rin lang natin yan, we might as well clean it up and make it a document that's updated for our time. And an update to this conversation is House Speaker Boji D said in a statement that the House is open to crafting rules on the public release of SALINs for the lower house. They will talk about it. You guys will talk about it now during the congressional break to ensure consistent and transparent disclosure. And you will discuss it, is what he said. But that can be good or bad, depending on what they Again, it's a step forward. Pero anyways, let's move on now and talk about unprogrammed appropriations, another fun topic. So, of course, the House also, Congressman, rejected your proposal for zero unprogrammed appropriations. What did you think? Well, of course, I was disappointed with the outcome, but I can't say that we didn't expect it. I think this kinds of change, unang-una, marami tayo rin naman nakuha ang tagumpay dito. Dati hindi alam ng publiko ano ba yung unprogrammed appropriations na yun. Hindi man lang yan pinag-uusapan. Ngayon ay talk of the town siya. Halos lahat ng media nag-interview sa amin at sa ibang mga kongresista, yun ang tanong. And it's good that we shine light on this dahil ito yung naging paraan noong huling budget na naipasok yung mga iba't ibang mga proyekto na naging later, na-realize natin ay naging ghost projects ng flood control. At hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam yung kabuuan yan. Kasi so far, yung iniimbestigahan ng ICI ay flood control lang. Wala tayo sa ibang mga infra that were funded by the previous budgets, especially the 2025 budget. For example, farm-to-market roads. Ngayon lang lumilitaw na meron palang ghost din doon. Yung issues ng iba't ibang mga infra. At even in terms of health, yung lumabas about the Health Facilities Enhancement Program. Itong mga bagay na ito really are a wake-up call for the entire government that the government has to take drastic measures to really make sure that this don't happen again. And one very good measure could have been the zeroing out the unprogrammed appropriations. Kumbaga, clean slate, mula ngayon, sige, kung kailangan natin magbalik ng unprogrammed in the future, let's do it the right way. Because when you look at it, prior to 2022, while there were unprogrammed, never siya umabot sa ganitong kalalaking bilyon-bilyones na hundreds of billions na nilalagay nila dyan. Second ay yung marami doon ay nangyari hindi during the NEP, hindi during the budget deliberations house, kundi sa BICAM na. BICAM. Yes. And third, when at least ngayon sabihin natin at ang sabi ng Mayorya, bumaba naman daw yung halaga, nasa 250 billion or 240 billion compared to last year, which is much higher. But nonetheless, they said, if you look at it, the bulk of that 240 plus billion are foreign assisted projects. Now,
foreign assistance projects don't happen overnight. Matagal yan pinag-uusapan, matagal yan pinagplaplanuhan. So, dapat yan, big ticket yan, dapat nasa regular budget yan. Unang-una para ma-scrutinize ng Congress, pangalawa para maayos pati yung paglabas ng pondo. Because it's only when they're programmed, that's why it's called program, that money is already set aside for the use of that project. Ngayon, ang sabi sa amin nung inilabas namin yung issue na yan, kasi daw, hindi daw umabot sa deadline yung pag-submit ng papers ng Executive Department, kaya hindi nila nailagay sa regular line items at nilagay na lang sa unprogram. Ako, para sa akin, napakababaw ng dahilan na yan. To me, are we rewarding negligence on the part of the Executive Department? Or are there other motives involved? If they wanted to clear the air and make sure that there's no other issues involved, then dapat nilagay na nila sa program, regular budget yan. In fact, Congressman, yung mga donors, no, yung donor community, karamihan sa kanila, kapag nagbigay sila ng ODA, meron silang monitoring yan quarterly eh. Ganyan kahigpit sa mga yan, yung implementation ng project na pinupondohan ng taxpayer nila. Kailangan meron silang report quarterly. Ano nangyari dito sa ano natin? Kaya medyo naguguluhan kami. Bakit tayo walang counterpart funding? Nasigurado, hindi ba? That's one issue actually. It's being talked about now in the yung ano natin dito, yung diplomatic community na may problema sila. But anyway, I'm going to ask you, ano pong tingin nyo dun sa depensa naman ng Malacanang na hindi daw pwedeng walang unprogrammed appropriation? Talaga pa pwede yun? I mean, tama ba yung argumento na yun? Hindi daw pwede. Ako'y nagtataka kasi I came across in early August an interview by the President himself where siya mismo ang nagsabi, ay naku, mga foreign assisted projects, dapat nasa regular budget yan. Siya mismo nagsabi nun. And yet, nung nag-call kami for zero program appropriations, yung kanyang spokesperson ang nagsabi na hindi, kailangan na meron yan, hindi pwedeng i-zero out. But I didn't get an answer to why it has to be there. Because ang sagot ko naman dyan, kung talagang kailangan ng additional funds, madali naman magpasa ng supplemental budget kung isa-certify ng Pangulo as urgent yung batas na yon. Second, kung ang issue naman ay calamity or disaster, meron na tayong contingent fund. Hiwalay yan sa program, nasa lump sum na yan. Meron din tayong NDRRM fund for disasters. So that cannot be the reason either. Akala ko yung contingency kasama dun sa unprogrammed. Yan yung sinasabi nila. Pero kung titignan natin yung budget, na meron nang nakalaan dyan na nasa what they call, dalawa yan, a contingent fund and then the other is a disaster. Yes. Dati yung contingent fund nasa OP. I don't know if it's still there eh. Remember that time? But Hindi, that may was a long time sariling ago. contingency ang OP. Sa hiwalay. Meron sila. Yeah. I think that's separate, di ba? Yes. Oo, okay. meron sila. So kaya nagtataka ako, bakit kailangan mo na unprogrammed appropriations ostensibly for emergencies? But kung meron ng mga contingency fund din, yung halimbawa, Office of the President. But Congressman, is it also not true that yung unprogrammed appropriations, hindi naman talaga siya masama inherently? It's not wrong per se. Just like the word insertion and what's the other one that we were talking about? Amendments, errata. Yes, yes. It just took on a negative connotation because of this scandal. Pero the idea behind it, back in the day, was sound, right? Yes, ang noon kasi prior to 2022, for example in around 2016, 2017, 2018, meron yan. Umaabot lang yan ng mga around 60 billion at most, more or less ang amount. Ngayon, bakit may unprogrammed? Pang ano yan standby yan na in case may excess revenue, may excess na makolekta ang ating pamahalaan, doon gagamitin yung kung ano man yung ilalagay doon sa unprogrammed appropriations. But
given the situation we have today, I don't think it's good fiscal discipline for the government to park 250 or 240 billion pesos worth of people's money in unprogrammed appropriations. Parang ang dami nating excess revenue, no? Oo. We're always having a shortfall, tapos ngayon parang ang dami And then excess revenue. at the same time, there's an idea to cut VAT, take it down to 10%. Diba? No, I was going to steer slightly away from unprogrammed and ask you what your assessment was of how Appropriations Chair Mika Swan Singh has been handling all of this. Because, of course, she's young, she's untested, and this is such a crucial time in the House, right? So how do you think she's been handling all of these budget hearings? Well, kudos to Representative Swan Singh. She really worked very hard. And I could see that she really did everything to make the budget process work. And hindi naman nila inatsapuera yung minority in the sense that we were given full leeway to interpolate and to question the different agencies and departments. Yun lang, we know that we're coming from the minority. Our views are very different and even our mindsets very different from the majority. Talagang kami sa minorya, lalo na ang the group we call the Reform Bloc, that's the Akbayan and some of our colleagues like Congresswoman Laila De Lima, we were absolutely shocked by what came out of the Senate and House hearings on the flood control. And since that related directly to the budget, we felt that it was so important that we have a clean, transparent budget where there is accountability. Kaya talagang pinupush namin yon. Now, syempre, ibang mindset ng majority. So there was a big difference of opinion, and that was shown eventually at the end by the votes that came out when we moved to zero out the unprogrammed appropriations. Yeah, fair Sir, enough. Congressman, kumustahin ko lang yung participation ng civil society. Di ba nagkaroon kayo ng mga observers during the budget process? Kumusta yung nag-participate ba sila o talaga nanood lang? Well, first of all, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga involved na civil society groups. Grabe ang mga ginawa nilang trabaho. They were very, very helpful in pointing out the issues in the budget. And we also acknowledge that the Committee on Appropriations did allow them to observe the hearings and proceedings. But meron pa rin silang mga hinaing kasi hindi naging buo yung kanilang pakikilahok at kumbaga outside the Colombo ang kanilang poll, hindi man lang nabigyan sila ng sapat na panahon at pagkakataon na talaga mag-contribute sa proseso. It's a good start, but I think in the next budget cycles, more participation, real, concrete participation must be accorded to our civil society groups. Okay. So hindi sila nakapagsalita pala, hindi sila pinagsalita. Hindi po. At there were, like all of us, pati kami sa minority, minsan napakabilis kasi ng proseso. Ang hirap to keep up. Especially when there were the amendments that came in towards the end of the process before we had the final vote on third reading. Well, we'll see what happens when the BICAM deliberations the BICAM, that'll be exciting. get live streamed. Oh, it'll be exciting. live We'll talk to stream you daw. again when that happens. Thank you so much for talking to us today, Akbayan Party List Representative Congressman Shell Diokno. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Congressman. Have a good day.